buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 7:24 hanggang 27. Yan. So, dapat natin talaga kasi paghandaan, no, ang mga storms of life. Alam ko lahat tayo, bawat isa may mga kanya-kanya tayong mga problema sa buhay. Tama po ba? Sino ba dito walang problema? Lahat tayo may problema, di ba? Sabi nga ni Elder Rubino, parang nakangiti lang, nakikita mo lang, nakangiti yung bawat isa, pero may mga nakikita yan, pero mga tinatago yung mga pinagdadaanan sa buhay. Pero praise God, dahil anak na tayo ng Diyos, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Amen? Praise God, because our God is alive. Buhay po ang ating Panginoon. Kaya yan, buksan po natin sa Matthew 7:24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Yan. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Yan. So, ang kailangan po natin, anong narinig natin, kailangan may strong foundation tayo, no, sa pananampalataya natin. Kasi talaga pong hindi maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Praise God. Hindi maiiwasan ang bagyo. Kaya sinabi dito, meron dalawang klase ng tao, isang matalino, isang foolish, hangal, no? Amen. Ang matalino daw, nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang naririnig nila. No, kaya tayo po maging matalino tayo, no? Every time na tayo ay nagsisimba, tayo ay umaattend ng worship service, ng Bible study, kailangan bigyan po natin ng halaga yung naririnig po natin, tinuturo sa atin ng Panginoon. Bakit? Kailangan po natin yan sa ating buhay. Yan po ang magpapalakas sa atin, magpapatibay ng ating pananampalataya, yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang nangako sa inyo, sa ating lahat, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Talaga mapapanghawakan mo po ang kanyang pangako. Kaya, praise God, gusto tayong turuan ng Panginoon na kailangan talagang itayo natin, spiritually speaking, ang ating buhay, dapat nakatayo tayo sa katotohanan sa salita ng Diyos. Dapat nakatayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ang ating Savior, our Lord Jesus Christ, who has saved us. Tinawag niya tayong lahat para tayo ay maligtas. Dapat tayo ay nakatayo sa kanyang salita, no? Para tayo hindi bumagsak. Dahil pag daw sa sand, nakinig ka, tapos hindi mo in-apply sa buhay mo, para kang nagtayo sa buhanginan. Di ba alam naman natin na wash out, no? Walang pundasyon. Kaya po, maraming tao ngayon, pag dumating ang problema, no, akala mo masayahin siya. Di ba? Maraming tao ganyan, pag dumating ang problema, biglang nagpapakamatay, no? Biglang sumusuko. Biglang kung ano lang ginagawa sa buhay, no? Nawawalan ng pag-asa. Pero ayaw ni Lord na mawalan tayo ng pag-asa. Amen! Gusto ni Lord, lagi tayong hopeful, no? Lagi tayong umaasa sa Kanya, dumidepende sa Kanya, para hindi tayo bumagsak. Kaya, napaka-importante po, praise God, sa mga bago nating mga kapatid. Wag po itong, wag talaga mag-effort po tayo na maka-attend tayo. Tayo ay magpatuloy, no? Tinawag po kayo ng Panginoon dahil alam ni Lord ang pinagdadaanan nyo. Amen? Praise God. Alam niyo, Panginoon, nandito kayong lahat dahil alam ni Lord pinagdadaanan nyo at gusto ni Lord magkaroon kayo ng kapahingahan. Amen? Ma-renew ang inyong pananampalataya. Praise God. So, wala pong exempted sa bagyo ng buhay. Amen? Mahirap, mayaman, no? Kung ano man ang estado sa buhay, lahat po talaga dadaan sa problema, no? Dadaan sa pagsubok. Kaya pinaprepare na tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Lord. Pinapaalam sa atin ng Panginoon itong kanyang mga salita para panghawakan natin at huwag tayong
bibigay pag dumating yung bagyo. No? Kasi sabi, yung wise at yung foolish, pareho silang makaka-experience eh. The rain came down, diba? The wind, diba? Blew against that house. So parehong nararanasan eh, diba? So lahat po makakaranas ng iba-ibang bagyo, no? Amen. Kaya tayo ay pinagpala, amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Yan. Pinagpala ka dahil ituturo sa iyo ng Panginoon. Talagang patitibayin ng Panginoon ng iyong pananampalataya. Amen? Para hindi ka sumuko. So next po. So God never promised to accept you from trouble. No? Wala naman sinabi si Lord na pag lumapit ka sa akin, hindi ka na magkakaroon ng problema. Wala naman sinabi si Lord. Pero sabi niya, sasamahan kita sa iyong mga problema. No? Sabi niya, in John 6:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ngayon, pag tinanggap mo si Lord Jesus sa iyong buhay, napagtagumpayan niya na ang mundo na ginagalawan natin. Amen? Kaya imposible hindi mo mapapagtagumpayan yung problema mo na yan. No? Walang imposible. No? God can make a way when there seems to be no way. No? Amen? Praise God. Because our God is a way maker. Diba? Miracle worker. Promise keeper. Diba? Yun yung kanta. Totoo po yan. Totoo po yan sa Bible talaga sinasabi yan ng Panginoon. Yan ang ating Diyos. No? Ganyan siya. Kaya sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. No? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Yun yung comfort ng Panginoon. Kahit anuman pagdaanan mong problema, kasama mo ang Panginoon. Basta lapit ka lang sa Panginoon. Amen? Makipagrelasyon ka lang sa Panginoon. And minsan parang ang tagal lang, di ba? Minsan parang ang tagal lang na, bakit ang tagal masolusyonan ng problema ko? Pero, trust me, masusolusyonan din po yan. Ako isang tao, maraming pinagdaan ng problema sa buhay. Kaya nga po, talagang for the past 7 years na hindi po ako nakapunta dito, talagang ang daming nagdaang pagsubok sa amin. Pero, praise God po, at isa-isa namin napapagtagumpayan sa tulong at sa grasya ng Panginoon. Amen? Kaya, wag po tayong, kapit lang po tayo sa Panginoon. Amen? Wag po tayong tumigil, at wag po tayong tumigil na, lumapit sa Panginoon. Amen? Lagi po tayo pumunta sa Kanyang presensya. Yan, sa next po. Yan. Sabihin mo sa kapatid mo sa katabi, you are important to God. Oo, lahat tayo, important tayo kay Lord. Kahit sa ibang tao, hindi tayo importante. Kay Lord, importante ka, kapatid. No? Importante ka, mahal ka ng Panginoon. Kaya nga siya, binigay niya, sinacrifice ng kanyang buhay. No? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya napunta sa krus because He loves us. No? He loves us and He wants to save us. No? Amen? Kaya sabi dito sa, hindi makita dyan, no? Sa Matthew 10:29-31, are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall on the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Kung matindi man ang problema mo ngayon, huwag ka matakot, kapatid. No? Mahal ka ng Panginoon. Tutulungan ka niyan. Basta, magtiwala lang tayo. Amen? Kaya sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, ito yung mga verse talaga, sa mga verse na laging sinishare to give comfort to people. Diba? Sabi dito, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. So, ito po ay isa sa mga verse na talagang nagpalakas ng loob din sa akin nung dumadaan kami ng matinding pagsubok. No? Noon po talagang kami is okay yung trabaho ko before dito sa UAE. Nag-start ako na maganda yung trabaho ko dito.
napakalaki, medyo malaki yung sweldo ko before. Amen? Parang marami ako nabibili na parang hindi ako tumitingin sa presyo. May flat kami. Alam ni Pastor Chito yan kasi kasama po siyang naglipat namin. Tumulong sa flat namin. May 2-bedroom flat kami sa Deira. Pero lahat yon nawala. No? Pero mahirap ang dumaan sa isang matinding pagsubok. Pero hindi ibig sabihin imposible na makaalis doon. Posible dahil may Diyos tayo. Amen. At marami pong nangyari sa amin. Mamaya isa-isahin kong sasabihin sa inyo. Amen. Kung paano kami muling nakabangon sa tulong ng Panginoon. Pero gusto lang pong iparating sa atin ng Panginoon na to comfort us kung meron man tayo pinagdadaan ng kagipitan, meron man tayo pinagdadaanan ng mga matinding problema ngayon, makakaalis din tayo. may katapusan ang problema. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, may katapusan yung problema mo. Amen. O, diba? Kami po, 3 years, more than 3 years po kami walang trabaho, mag-asawa. No? 3 years kami walang trabaho, mag-asawa, may anak kami dito, pero nakasurvive kami. Nakabayad kami ng renta ng bahay, dahil sa grasya ng Panginoon. Yung iba ayaw maniwala. Paano kayo makakasurvive? 3 years, wala kayong trabaho mag-asawa, tapos may mga bata kayong pinapakain. Dahil sa miracle lang ng Panginoon, kaya kami nakasurvive. Di ko rin alam kung paano kami nakalampas sa sitwasyon na yon, pero miracle po ng Panginoon ang nangyari sa aming buhay. Nagpatuloy, ginawa lang po namin, nagpatuloy, pinanghawakan namin, yung kanina na nabasa natin, di ba, yung foundation, kailangan yun na maging foundation mo, na kahit anong bagyo ang dumating sa buhay mo, hindi ka matitinag, no? Hindi ka susuko, talagang kakapit ka sa Panginoon. Yung iba, nung dumating sa amin yung pagsubok, sabi sa akin ng isang pamilya namin, yan, ganyan. Kasi nagsiserve ka, naglilingkod ka sa Panginoon, kaya nangyari yan sa buhay mo, nawalan ka ng trabaho, nawalan lahat na sa'yo dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya nga ako, ayoko maglingkod sa Panginoon dahil ang daming pagsubok na dumarating. Matagal, sobrang dinidiscourage ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ako nagpatinag sa discouragement na yon dahil alam ko, buhay ang ating Panginoon. Amen? At hindi kami pinahiya ng Diyos. No? Hindi kami pinahiya ng Diyos. Kaya, nakatayo po ako dito bilang living testimony na buhay po ang ating Panginoon. Amen. Sa 1 Peter chapter 1, 7-9. So, sinasabi dito na these trials will show that your faith is genuine. So, may purpose pala kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. No, may pamamaraan ng Diyos, may pamamaraan ng Panginoon na minsan hindi natin maunawaan na bakit ba ako nawalan ng trabaho? Bakit ba hanggang ngayon wala akong visa? Bakit ba ako na-overstay? Na-overstay din po ako, more than 2 years. Pero praise God, may visa na po ako ngayon. Praise God. At kami buong pamilya, no? Overstay kami before. Pero sa grasya ng Panginoon, no? May visa na kami, isa lang, yung bunso ko na lang, no? Kaya isama po natin sa prayer natin yung bunso namin, si Jayden, na siya rin po ay mabisahan, no? Walang imposible sa kay Lord. Praise God. Mamaya ikukwento ko isa-isa. So sabi dito, these trials will show that your faith is genuine. So kailangan palang patunayan na talagang totoo ang ating pananampalataya. Amen? Kaya tayo dumadaan sa pagsubok. It is being tested as the fire test and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. You love Him even though you have never seen Him. Though you do not see Him now, you trust Him and you rejoice with a glorious, inexpressible joy. That the reward for trusting Him will be the salvation of your souls. So mayroon palang
may reason pala kung bakit tayo dumaraan sa mga pagsubok. No? Yan ay para mapatunayan kung talagang nananampalataya ka ba talaga sa Panginoon, naniniwala ka pa talaga sa Panginoon, para mapagtibay ang iyong pananampalataya, maging mas malakas ang iyong pananampalataya. Alam niyo po yung gold, di ba? Ang gold po ay maraming impurities daw ang gold. Kaya meron tayong 8 karat, kung anong karat, 10 karat, di ba? 18 karat, 24 karat. Alam niyo po ba, pinaka-pure daw na gold is 24 karat gold. Kaya yan ay mahal, di ba? Talagang pinaka-pure. At sinasalang, bago yan maging pure, sinasalang po talaga siya sa apoy. No? Amen? At ganyan din daw ang ating pananampalataya. Isinasalang sa apoy ng pagsubok. Amen? Kaya wag kang ma-surprise, no? Kung bakit may problema ka ngayon. Gagamitin ka ni Lord bilang living testimony, no? Na maging kalakasan ka, maging inspirasyon ka sa buhay ng ibang tao. Amen? Kaya ako nakakapag-encourage sa ibang tao, mga walang trabaho at mga overstay na visa. Dahil naranasan ko po yun, no? Naranasan ko at nalaman ko na si Lord pala talaga maaasahan. Siya pala He is really shepherd, no? Shepherd talaga natin, mabuting pastol siya. At siya pala talaga ay kahit wala kang trabaho, makakasurvive ka. Amen? Kakain at kakain ka. Amen? Dahil yung mga ibon, di ba sabi sa Matthew 6, ang mga ibon niya, hindi pinababayaan ng Panginoon. Tumingin na po ba kayo sa kalsada? Minsan, naglalakad kayo. Nakikita niyo po ba yung mga ibon? Minsan tingnan niyo yung mga ibon, ha? May mga nagpapakain po sa ibon. Tama ba? Talagang kumakain sila. Sabi sa Matthew 6, yung mga ibon niya walang trabaho. Pero kumakain. Hindi sila pinababayaan ng ating Diyos Ama. Kayo ka pa kaya? No? Tayo pa kaya? No? Mas mahalaga tayo. Sabi kanina, di ba? Sabi dyan, di ba? You are worth more than the sparrows. Yung mga ibon, pinapakain, inaalagaan. Ikaw pa kaya? Hindi ka alagaan ng Diyos? Mahal ka ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Amen? Wala pang, tandaan nyo ha, wala pang ibon na nagkaroon ng ulcer. Laging kumakain ng mga ibon. Kaya ikaw kapatid, wala ka man trabaho, kakain ka. Umattend ka lang ng Bible study, kakain ka. At pagdala ka ng baonan, may take away din yan minsan. Praise God. Kaya lagi po tayo pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Talagang kakain po tayo, no? Kaya itong mga pagsubok na to, magiging kalakasan to ng ating buhay. Pag tayo ay kumapit sa Panginoon, nagpatuloy tayo sa Panginoon, makikita natin kung paano tayo tulungan ng Panginoon para i-deliver dyan at gawin ang buhay mo na maging living testimony na ang Diyos natin buhay siya. Kaya wala dapat dito mawala ng pag-asa dahil ang Diyos natin buhay siya. At kaya niyang gumawa ng himala sa buhay mo, kapatid. Amen? Sa ating lahat, no, kaya niyang gumawa ng himala. Kaya minsan, talagang pinaparanas sa atin ni Lord ang pagsubok para tayo ay matuto. No? Matutong ano? Kasi pag wala tayong pagsubok sa buhay, di ba madalas pag walang problema ang tao, ano nangyayari? Nakakalimot pagdasal. No, nakakalimot pumunta sa presensya ng Panginoon. Pero tingnan mo ang taong problemado. Wala na makakatulong sa kanya kahit sinong tao, kahit sinong kamag-anak, kaibigan, wala makakatulong sa kanya. Natututong magdasal, di ba? Natututong lumuhod, umiyak, at magmakaawa sa Diyos. Tama ba? Amen. Praise God. Kaya minsan kinakalapit lang tayo ng Panginoon para alalahanin natin siya. No? Punta tayo sa kanyang presensya. At para tayo'y matuto. Dahil marami tayong mga maling ginagawa sa ating buhay. Mga maling desisyon. Hindi tayo nagiging wais, di ba? Dati ako, nung may mapera ako, hindi ako naging wais sa aking pera, no? Hindi ako nag-iisip na kailangan mag-budget ako, kailangan maging wais ang pumunta ako sa mga mga 1 dirham, may mga sale, di ba? Kailangan puntahan natin yung mga sale. Na huwag tayo bili ng bili kasi may mga ibang shop na nag-o-offer naman ng mas cheaper price. No, dapat maging practical tayo. So, tinuruan ako ng Diyos ng ganun. Kaya sa aking paghihirap dati, nakilala ko ang Viva, nakilala ko ang Baker.
Talagang pumunta ako sa kanila at praise God, ginamit sila ni Lord para magbigay ng mga promotion sa amin. Amen, praise God. Ayan, kaya magpatuloy lang po tayong lumapit sa presensya ng Panginoon, no? Mag-aral ng kanyang salita para hindi tayo matinag pag dumating ang matinding pagsubok, no? Amen. Hindi tayo bibigay. Kaya may mga dapat po tayong gawin, no? May mga dapat tayong gawin at matutunan unang-una sa next slide po. Sa Matthew 11:28 to 30, dapat tayong lumapit sa Diyos. Unang-una natin gawin, lapit tayo sa Diyos. Puntahan natin ang Panginoon. Makipagrelasyon tayo sa Kanya. Ito lagi natin naririnig, di ba? Sa next slide po. Kita niyo yung kalabaw, no? Merong pamatok. Yan po yung tinatawag na yoke, no? Sa Matthew 11:28 to 30, come to me, no? Sabi ni Lord Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Nakita niyo po, yung pamatok, yung wooden na nakikita niyo, nagko-connect sa dalawang kalabaw, yung po yung tinatawag na yoke na pamatok. Ibig sabihin, sabi ni Lord, come to me, no? Lalapit ka sa akin, makipagrelasyon ka sa akin, makipagkaisa ka sa akin. Para huwag kang humiwalay sa akin. Ibig sabihin, pag may pamato kayong dalawa, yung dalawang kalabaw, hindi sila naghihiwalay ng direksyon. Hindi sila pwedeng maghiwalay ng direksyon. So, ganun ang sinasabi ng Panginoon, makipagkaisa ka sa akin, makipagrelasyon ka sa akin, para lahat ng gagawin mong desisyon, kailangan i-ask mo muna si Lord, Lord, ito ba ay kalooban mo? Ito ba yung dapat kong desisyon? Hindi yung decide tayo ng decide. Kaya tayo napapahama kay sa mga maling desisyon na hindi natin kinoconsult kay Lord. Amen? Ganyan tayo di ba? Lumaki tayo na hindi naman natin kinoconsult si Lord. Lord, tama po ba itong gagawin kong plano sa buhay ko? Tama po ba itong desisyon na gagawin ko? Amen? Kailangan matutunan natin muna, lapit tayo sa Panginoon. Kasi wala namang iba po makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Huwag po tayong umasa sa tulong ng tao. Kasi ang tulong ng tao, minsan ipapahiya ka ng tao, di ba? Tatanggihan ka minsan, no? Mapapahiya ka pag naglapit ka sa tao, pwede mong makahiram. Minsan may mapapahiram naman sa'yo, pero hindi ka papahiramin, napapahiya ka. Pag kay Lord ka lumapit, walang pinapahiya si Lord sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Amen? Kaya lapit tayo kay Lord. Yan yung isa sa mga natutunan ko sa buhay ko na nahihirapan kami. Talagang kay Lord po kami umasa. No? Kay Lord kami nagtiwala at lumapit at umiyak. Lord, tulungan niyo po kami. And praise God. Kaya napatunayan ko na hindi talaga sa tao nang gagaling ang pagpapala. Sa Diyos talaga. Dahil kapag kay Lord ka lumuhod, umiyak, lumapit ka sa Panginoon, tumawag ka, di ba? Lahat daw ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, di ba? Maliligtas. Kaya tawag lang tayo, huwag lang tayo tawag ng tawag, call a friend lagi tayo no? Sino kaya ang mautangan ko? Sino kaya mukhang may pera dito, di ba? Minsan ganyan tayo sa ating problema, lagi tayo naghahanap, sino kaya ang taong makakatulong sa atin? Bakit hindi natin unahin, Lord, tawag mo na ako kay Lord. Hingi muna ako ng tulong kay Lord. Kasi ako, napatunayan ko po yan, during the times of our trial, nung kami ay kay Lord umasa, kami ay kay Lord nanawagan, ang tao talaga, kahit hindi namin kausapin, sila nagbibigay ng grocery, sila nagbibigay ng pera, no? Talagang si Lord ang nagbibigay, no? Si Lord ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya, lagi kong sinasabi ito sa mga kapatiran na may minister ko, huwag kang sa tao dumepende. Dahil sabi sa Bible, cursed is the man who trusts in men, but blessed is the man who trusts in God. Amen? Kaya kay Lord tayo umasa, magtiwala, at hindi kayo papahiya ng Panginoon. Amen? Gagamit si Lord. Amen? Praise God. Talagang gagamit po ang Panginoon ng tao na magbibigay sa iyo ng tulong, pero si Lord ang puntahan mo. Amen? At siya ang magpapakilo sa mga tao niya para ibigay ang pagpapala na kailangan mo. Amen? Praise God. So, unang-una natin, makipagrelasyon tayo sa Panginoon. Pangalawa, yan. Ito po yung pangalawa.
So, Matthew 6:33 to 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Alam niyo po ba, ayaw ni Lord na mag-worry tayo. Do not worry. Alam niyo ba, ang daming sakit na nagkukos dahil sa stress. Ang stress ay nagkukos ng iba-ibang sakit sa buhay ng tao. Kaya ayaw ng Panginoon mag-worry tayo. Sabi ni Lord, do not worry. Yung mga ibon niya, pinapakain ikaw, makakakain ka. God is a good provider. Amen? Pero may kailangan kang gawin. Seek first God's kingdom. Unahin mo muna ang magpapagharian ka ng Panginoon. Unahin mo muna pumunta ka sa presensya ng Panginoon. Be obedient to God. At huwag mo kalimutan, seek first His kingdom and His righteousness, di ba? Huwag natin kalimutan yan, ha? Minsan kasi yung ibang tao, dinidisregard na yung righteousness. Para ma-receive mo yung favor ng Panginoon, kailangan po maging obedient tayo sa Panginoon. Kailangan po matuto tayo magkaroon ng takot sa Diyos. Sayang ang pagsimba, sayang ang paglapit sa presensya ng Panginoon kung after this service, after mo makarinig ng salita ng Diyos, ay babaliwalain mo, hindi mo naman susundin. Amen? Kasi disobedience, sabi sa Deuteronomy 28, obedience and disobedience. Pag nag-obey ka, makaka-receive ka ng pagpapala. No? The blessing, life will be with you. The favor of the Lord will run after you. Pero pag nag-disobey ka sa Panginoon, yung curse, sumpa, no, lahat ng paghihirap, lahat ng mga kung ano-anong suffering, yan ang mararanasan natin, no, kamalasan. Kaya kailangan, we need to be obedient to God, to fear God, at magkaroon ka talaga ng honor at pagmamahal sa Panginoon. Na Lord, narinig ko na itong katotohanan mo na to, hindi na po ako gagawa nito. Alam ko, ikaw ang Diyos ng katotohanan, hindi na po ako magpapatuloy sa kasinungalingan. Amen? So, kailangan maging obedient tayo, and God will provide. No? Sabi dito, do not worry about tomorrow, di ba? Sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Nung year 2017, ako po ay nanganak sa aking second na anak. So, that time, 2017, nag-resign po ako sa aking trabaho. Nag-resign ako sa trabaho ko dahil nag-start na po kaming magnegosyo ng asawa ko. So, pareho kaming umasa doon sa negosyo. Pero, in the middle of, nagsisimula pa lang kami ng negosyo na yun, February 2018, bigla pong na-stroke yung asawa ko. So, ilang months pa lang po yung anak ko, parang 4 months pa lang. Yung anak ko, na-stroke siya. And, that time, ang worship service pa noon is Friday. Di ba? Friday dati ang mga worship service. So, Thursday morning, dinala po namin siya sa ospital. And, walang-wala kaming pera that time dahil yung negosyo po hindi talaga nag-boom yung negosyo. Parang it's leading to failure yung negosyo that time, no? Bigla siyang wala akong trabaho. Yun ang inaasahan namin, yung gratuity na nakuha ko, yun yung binuhos ko dun sa negosyo na walang naging kita. No, parang wala talagang kita na masustain yung pangangailangan namin. So nung time po siya ay na-stroke, dinala namin siya. Praise God, nagagamit ko pa that time yung insurance ko dahil pinagamit pa sa akin ng aking amo until March kasi yung aking insurance, pero praise God, February siya na-stroke. So, nagamit pa niya sa ospital ang insurance. Pero hindi namin alam kung ano yung cover ng insurance. So, sabi ko, ang pera ko is less than 50 dirham na lang. That time. So, nasa ICU ang aking asawa. And, kinabukasan, Friday. So, dito po, pag nasa ICU ang isang tao, hindi mo pwedeng samahan, di ba? Kailangan umuwi ka sa bahay niyo. At may dalaw lang, may visit lang. So, Friday morning, alam ko na worship service na namin sa Dubai. And ang demonyo nagsasabi sa akin, huwag ka nang pumunta. Kasi may bata ka, may baby kang pinapadede, breastfeeding, tapos may asawa kang nasa ICU, ang pera mo less than 50 dirham na lang. Kapag nag-taxi ka pa dahil may baby ka, alam namang ibas mo at sa init ng araw, kainitan,
hindi ko naman pwedeng ibiyahe ng bus lang ako maglalakad, di ba? So magta-taxi po ako at ang pamasahe is nasa 25 dirham. So kung less than 50 dirham po ang aking pera, wala na akong pera pabalik sa bahay namin kung magta-taxi ako. Pero talagang ang kalaban, wag ka na mag-worship service kasi maiintindihan naman yan. Maiintindihan niya ng mga kapatiran mo dahil nasa ICU yung asawa mo. Pero praise God, sa Holy Spirit ng Panginoon, talagang ako'y pinalakas ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-shower ka, magbihis ka, dalhin mo yung anak mo. Amen? Kahit alam kong wala na akong pamasahe pabalik, talagang binitbit ko po ang aking baby, no? Kaming dalawa ng aking anak, nag-taxi po ako. And wala akong hininga ng tulong sa mga kapatiran. Ang ginawa ko lang nung dumating ako sa worship service, kasi very close sa aking puso itong Matthew 6:33 na unahin muna natin pumunta sa presensya ng Panginoon. Nung inuna ko muna ang presensya kaysa sa problema ko, unahin ko muna yung presensya ng Panginoon. Nung sa worship service, lumuhod ako doon, umiyak ako sa Panginoon. Wala akong sinasabihan na tulungan niyo naman ako, di ba? Wala akong kasi si Lord lang, alam mo, si Lord lang makakatulong sa akin. At talagang ibinuhos ko ang iyak ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman kami. Hindi ko alam kung magkano ang magagastos sa ospital, hindi ko alam kung mako-cover ba lahat ng insurance. Hindi ko kasi ito na lang talaga ang pera ko, less than 50 dirham. At nag-taxi na nga ako, kaya less than na lang. Siguro nasa 20 or less than 20 dirham na lang, no? Pero praise God, after the worship service, talagang bumuhos ang pagpapala, no? Kung hindi ako pumunta sa worship service, sa presensya ng Panginoon, hindi ko ma-receive yung pagpapala. Ang nakuha ko, 900 dirham! Amen! Bigla na lang nag-abot yung mga kapatiran. Di ba? Nag-abot na lang mga kapatiran. Kaya pag may problema ka, do not hesitate to come into the presence of God. Unahin mong pumunta sa presensya ng Panginoon. Dahil na doon ang tulong ng Panginoon. Amen? Because 2 or 3 gathering in His name, He is in the midst of us. Kasama natin ang Diyos. Kaya alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, God is an all-knowing God. Alam ng Diyos kung may problema ka ngayon. Alam ng Diyos kung wala kang pera ngayon. Amen? Minsan magugulat ka na, bigla may mag-aabot sa'yo. Di ba? Praise God. Ganyan, kumilos ang Panginoon. Kaya, yung mga pangailangan lang natin, hindi yung wants natin, needs natin. Yung needs, pangailangan lang natin. Kaya si Lord, pag tinaalis mo sa Panginoon, talagang mangyayari, marireceive mo ang pagpapala. Amen? Isa pa pong testimony ko. No? So, nung nakalipat na po kami sa Sharjah, pumunta kami sa Sharjah from Dubai, nilet go namin yung flat namin. Pumunta kami sa Sharjah dahil mas mura yung flat doon. So, nung natin na po kami sa Sharjah, nagmi-minister pa rin po ako sa Dubai. No? Nagli-lead pa rin po ako ng Women's Bible Study. At time ko na mag-Word of God sa Women's Bible Study. Syempre sa Sharjah, may bata ka, ang hirap din na ibiyahe ng bus. Kailangan ko mag-taxi. Wala po akong pera. Pero dahil mahal ko ang Panginoon, alam kong God will provide, sabi ko, kailangan ko maghanap ng pera. Kaya pag ikaw, during this time of kagipitan, talaga makakita ka ng mga barya sa bahay nyo. May mga nagkalat na barya. Ang ginawa ko po, nag-ipon po talaga ako. Inipon ko lahat na nakikita kong barya. Naka 60 dirham, praise God. At mga barya po yun, mga 1 dirham po talaga. Bumaba po ako sa below the building. Sabi ko sa grocery, pwedeng papalit ng buo. Kasi nakakahiya naman magbayad sa taxi na puro 60 dirham. Puro 1 dirham, di ba? Sabi ng grocery sa akin, what are we? Exchange center? Exchange center ba kami? Ba't din papalit? Sabi ko, pasensya na kuya because I really want to go to Dubai. I really need to go to Dubai. So yung 60 dirham na yun, sapat lang po actually yun na pamasahe papuntang Dubai, from Sharjah to Dubai. At sabi ko, Lord, bahala ka na. Siguro naman may magandang loob sa amin na ihatid kami sa Sharjah. So hindi ko na inisip ang pabalik. No, hindi ko na inisip rin yung paano kakain yung pamilya ko. No? Ang naisip ko is, I need to share the word of God, no, sa Bible study na mini-minister namin. So that night, praise God,
No, dahil inuna ko ang presensya ng Panginoon, di ba? Seek first God's kingdom and His righteousness, di ba? Kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Inuna ko yung paglilingkod sa Panginoon kaysa pangailangan namin. Praise God, that night, after the Bible study, may naghatid po sa aming kapatiran. Amen? Praise God! At hindi lang kami inihatid. Alam niyo ba, binigyan pa kami 300 dirham. Amen? Praise God. Ganon, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Matatanggap mo ang pagpapala na siksik-liglig na buumapaw. Amen? Praise God. Kaya, huwag tayo mag-alala. Kung ano man yung ating problema ngayon, mapapagtagumpayan natin yan. Amen? Next po. Next, kailangan nating magdasal like King Jehoshaphat. Na kailangan tayo magbukas ng ating Bible. Alam niyo po ba na wag lang tayong New Testament ang pag-aaralan, kaya Old Testament dahil marami pong inilagay, isinulat dyan, pinasulat dyan ng Panginoon para matutunan natin at may apply natin sa ating buhay. Amen? Na mapulutan natin ng lesson, amen, na tayo ay kung paano tayo maging matatag sa ating pananampalataya. So pray like King Jehoshaphat. So sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 6, after this the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon Tamar, that is En-Gedi. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help, to proclaim fast in all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Yun sabi sa 2 Chronicles 20. Minsan sa ating buhay, para itong nangyayari sa ating buhay, instead of vast army rin ang problema, sunod-sunod, di ba? Parang ka nilulusob ng mga problema. Nangyari na po ba yan sa inyo? Parang ano ba to? Hindi pa ako tapos sa problema ko, may dumating na naman ang problema. Padagdag ng padagdag yung problema. Na-overwhelm ka na, na-stress ka na sa buhay. Kaya ito, kapulutan natin ng lesson, yung mga nababasa natin sa Bible. Pray like King Jehoshaphat. Gawin mo yung ginawa ni King Jehoshaphat. Nag-pray sila, nag-fast sila, nag-declare sila who our God is in our life. At ito, ginawa ko rin po ito sa aking buhay. Nung time na nawalan po ako ng trabaho, may loan po kasi kami sa bangko, may mga credit card, di ba? Na hindi nga po ako naging wais sa aking buhay. So, swipe lang ng swipe, di ba? Sa mga pangailangan sa ating buhay-buhay, sa ating pamilya, di ba? Sa Pilipinas, dahil kagustuhan nating mabigyan ng magandang pamumuhay ang ating mga pamilya, no? Parang ginawa na natin tayo ang source ng kanilang pagpapala na dapat magkaroon din sila ng faith kay Lord, di ba? Ngayon, nagkaroon po ako ng case sa bangko, no? Sa bangko, nagkaroon po ako ng case. Kaya po 3 years akong walang trabaho dahil wala pong makapagbigay sa akin ng visa. Hindi po ako mabisahan dahil hindi po ako makancel sa visa ko, which is ang sponsor ko, isang asawa ko sa business namin before. So, nung nagkaroon po ako ng case, kailangan ko po ng 10,000 dirham sa Dubai Court para makaalis sa case na yon at makawala sa visa ko at mabisahan ako ng magbibigay sa akin ng trabaho. So, ganun po yung sitwasyon ko before, and by God's grace, may nagsabi sa akin na lumapit ka sa consulate ng Pilipinas. Baka makatulong sila sa'yo. So, lumapit nga po ako at sabi pa, pagpunta ko po dun sa consulate ng Pilipinas, sabi sa akin, nako, kabayan, hindi naman kami tumutulong ng ganyan sitwasyon dahil hindi naman kami nagtotolerate ng mga nangungutang sa bangko. So, ang maibigay lang namin is consultation ng lawyer. So, sabi ko, okay lang po, gusto ko lang po talaga na
makapag-consult sa lawyer at hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko kasi may 10,000, wala naman na magpapahiram sa akin ng 10,000 dirham at ayaw ko naman pong mangutang ng 10,000 dirham dahil alam kong wala rin akong pambayad ng 10,000 dirham. So, sa madalit sabi po, na-interview po ako sa consulate doon. Hindi po ako nagpaniwala sa pag-discourage ng mga staff doon na wala silang may itulong. Sabi ko, gusto ko pong makausap yung si Attorney Isa, which is siya yung attorney lawyer ng consulate. So, nung nag-apply po ako, in-interview ako doon, and by God's grace, tinawagan po ako nung Attorney Isa, no? Sabi nila, hindi nila ako matutulungan. Sabi niya, Attorney Isa sa akin, actually, tatapatin na kita, ang government ng Pilipinas, walang budget para sa 10,000 dirham na kailangan mo. Ngayon, kapag may 10,000 dirham ka na, lumapit ka ulit sa amin, pwede ka naming tulungan. Yun. Put down the phone na, no? Tapos na yung usap. Iyak talaga ako sa Panginoon. Di ba parang dead end na yun eh? Sino tutulong sa akin? Paano ako makakaalis sa sitwasyon ng may bank case ako sa Dubai Court? Paano ako makakaalis? Paano ako makakahanap ng trabaho? Paano ako mabibisahan? Paano ako makakawala sa sitwasyon na ito? So talagang ginaya ko ang prayer ni King Jehoshaphat. Luhod ako sa Panginoon. Iyak ako kay Lord. Nag-declare ako, kasi si King Jehoshaphat, dineclare niya kung sino ang Diyos sa buhay nila. Diba? Inalala niya, sinabi niya, Lord, di ba ikaw ang Diyos na makapangyarihan? Yun din ang ginawa ko. Sabi ko, Lord, di ba ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Walang imposible sa lahat ang niniwala sa iyo. Lord, ikaw ang naghawi ng Red Sea para makaalis yung mga tao mo sa Egypt. Lord, kung paano mo hinawi ang Red Sea, ganun mo rin hawiin ang problema ko. Ganun yung palataya ko talaga dati. Sabi ko, Lord, walang imposible sa'yo. Hindi mo pinapahiya lahat na tumatawag sa'yo. Lord, naniniwala ako sa'yo na kaya mong gawa ng solusyon to. Alam niyo po ba, after praying that, crying to God, nagkaroon ako ng peace. Nagluto na ako ng dinner. And less than 2 hours, praise the Lord, nag-ring ang phone ko. At yun po ang opisina ni Attorney Isa. Sabi sa akin, tutulungan na kita. Praise God. Praise God. Buhay ang ating Diyos. Amen. Alam niyo po ba, never ko pang na-meet yung si Attorney Isa na yan. Never ko siyang na-meet. Wala pong nag-recommend sa akin. Pero dahil may Diyos tayong buhay na kumikilos sa atin, na pag tayo nanalangin sa Kanya, kaya niyang kumilos at pakilusin yung mga taong tutulong sa iyo. Praise God. Wala po akong ginastos. Wala akong ginastos kahit ilang dirham para makawala sa kaso na yon. Ang gobyerno ng Pilipinas na walang budget, nagka-budget para sa akin. Praise God! At praise God, nakawala po ako sa case na yon at nabisahan ako ng amo ko ngayon. Praise God. Kaya ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya pag kayo ay may problema, luhod kayo, umiyak kayo sa Panginoon, and you declare yung pagkakilala nyo sa Panginoon. Alalahanin nyo kung sino yung Diyos nyo. Amen? Next po, love God. No, kailangan mahalin natin ang Diyos. No, makipagrelasyon tayo sa Diyos. At sabi sa John, no, sa John, I think John 15, na the one who loves me is the one who pays me. So, yung nagmamahal sa Diyos, yun yung sumusunod sa Diyos. Kaya pag sinabi natin love God, ibig sabihin, sumunod ka sa Diyos. At pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, ito ang pangako ng Panginoon. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Praise God. Pag ikaw lang ay nagmahal sa Panginoon, ito na yung benefit mo. Benefit natin lahat yan na pag ikaw ay tumawag, sasagutin ka ng Panginoon. Pag ikaw ay nanalangin, talagang makikinig si Lord sa'yo. Amen. Ang mata daw po ng Panginoon ay laging nakatuon sa mga tao niyang may takot sa Kanya. At hindi niya pinagkakait ang mga mabubuting bagay sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Amen? Praise God! Kaya mahalin lang po natin ang Panginoon. Kaya talaga namang napakabuti ng ating Panginoon. Diba? Imposible hindi natin mahalin ang Panginoon. No? At ang pagpapakita ng totoong pagmamahal sa Diyos ay yung pagsunod sa Diyos. Kaya sa last natin,
Sa last verse natin, sa Psalms 27:13 to 14, yan, I remain confident of this. No? Be confident kay Lord. Amen? I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Amen. Kapatid, kung may pagsubok ka man ngayon, matindi, no? Si Lord kaya kanyang tulungan. Lapit ka lang sa Panginoon. And be confident that our God, na nababasa niyo po sa Bible, kaya magbasa po tayo ng Bible, ha? Basahin po natin ang Bible, sabi nga ni Sister Che, di ba, Elder Che, na, di ba kailangan natin i-goal, i-target natin na basa from Genesis to Revelation dahil ang dami pong itinuturo dito ang Panginoon na magiging kalakasan mo, malaman mo yung authority mo, kapangyarihan mo bilang anak ng Diyos. Amen? So lapit ka lang sa Panginoon and you will have this assurance, no? May faith ka, magkakaroon ka ng assurance, you will be confident na, Lord, kahit pangit yung nakikita ko, kahit yung negative yung nakikita ko sa buhay ko, alam ko, Lord, kaya mong maggumawa ng himala. Kaya mo akong magkaroon ng visa, kaya mo akong magkaroon ng trabaho, kaya mo akong i-restore kung ano yung nawala sa akin. Amen, praise God. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, no? Wait for the Lord. Kasi pag kulang ka sa salita ng Diyos, madali kang mawala ng pag-asa. Ang dami mong naiisip na kung ano-anong negative. Pero pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nag-worship ka, may problema ka, balik ka agad, balik ka sa katotohanan. Dahil itong katotohanan na ito, salita ng Diyos, ito ang ilaw sa ating mga daraanan, no? Sa kadiliman ng ating mundo dito sa buhay. No? Amen? Kaya, be confident, wait for the Lord, be strong, tatagan mo ang iyong do not, di ba sabi ni Lord, do not be dismayed, do not be discouraged, for I am with you. No, kasama mo ang Panginoon. Praise God! Amen! So palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. At let us pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon. I pray that everyone, Lord God, will have the confidence to trust in you, Panginoon, na kung ano man ang nangyayari, sitwasyon sa kanilang buhay, Panginoon, ang mga salitang narinig nila, ang mga pangako mo, Lord God, ay pangahawakan nila, Lord God, pagkat ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos, Lord God, na hindi nagsisinungaling sa lahat ng mga salita mo, Lord. Walang pangako ka, Panginoon, na hindi mo ginagawa at hindi mo tinutupad, Panginoon. Lord, salamat, purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin, sa lahat ng mga kabutihan at katapatan mo, Lord, sa aming buhay. Lord, I pray that you will bless all your people and strengthen the faith of everyone, Panginoon, Lord God, that all of us will be a living testimony, Lord God, of your kindness, of your goodness, and of your love, Panginoon. Lord, bless your name, Panginoon, and let your name always be glorified in Jesus' name. Amen.